Alam mo ba na ang isa sa pinakamahalagang gamot sa buong mundo ay natuklasan dahil sa isang aksidenteng experiment sa pancreas ng aso? As a pharmacist and nurse, let me tell you a story. Taong 1920s, ang diabetes, lalo na ang type 1, ay halos sentensya ng kamatayan. Wala pang insulin noon kaya karamihan sa mga bata na na-diagnose ay nabubuhay lang ng ilang buwan o taon. Pero sa Canada, isang surgeon na si Dr. Frederick Banting na hindi naman eksperto sa pancreas ay may isang crazy idea. Paano kung ihiwalay natin ang pancreas ng hayop at extract ang substance na maaaring magpababa ng blood sugar? Kasama ang assistant niyang si Charles Bess, kumuha sila ng aso, tinanggal ang pancreas at sinubukang hanapin ang substance na iyon. Ang tawag nila sa extract ay litin, na kalaunan ay tinawag na insulin. Noong una, sa mga aso lang nila ito tinest at nagulat sila, bumaba ang blood sugar ng mga diabetic na aso pagkatapos iturok ang extract. Pero ito ang mas nakakakilabot. Noong January 1922, isang 14 years old na batang si Leonard Thompson ang naging unang tao na binigyan ng insulin. Noong una, medyo kulang ang formulation kaya di masyadong gumana. Pero pagkatapos ng ilang araw, na-improve nila ang extract at sa second injection, dramatic ang pagbabago. From being weak and near death, bumuti ang kondisyon ni Leonard. It was like a miracle. Dahil sa tagumpay na ito, naging posible ng mabuhay ng dekada ang may mga type 1 diabetes. Kaya noong 1923, sina Banting at MacLeod ay ginawaran ng Nobel Prize in Physiology or Medicine at pinamahagi nila ang premyo kina Best at Collip na tumulong din sa pag-refine ng insulin. Fun fact, pinili nilang hindi i-patent ang insulin para mas maging accessible sa lahat. Ang sabi nila, insulin belongs to the world. Dahil sa discovery ng insulin, ang type 1 diabetes na dati nakakamatay, ngayon ay manageable na. Isa itong malaking hakbang sa kasaysayan ng medisina. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Para sa mga gamot tips, follow for more.